Welcome sa Mel's for Fishing TV, na kung saan makakita kayo ng gwapong Spiro katulad ko. Balik ulit tayo dito guys sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap, at dito ako magdadive sa paboritong spot ko. Mas maganda kasi etong mag-hunt, etong ganitong style na madilim pa lang, nandun ka na sa spot. At eto yung naging unang sisid ko. Dito ako nagpwesto sa mga nakikitaan natin ng mga ilak, yung grupo, saka mga batfish. At ayun, nandun naman sila sa unahan, pero ayaw lumapit kahit umagang-umaga tayo nag-dive. Inantay-antay ko pa dito pero ayaw talagang lumapit ng mga ilak. Kaya let's go back to the surface muna para makapahinga. Makalipas ng isang oras guys, wala pa rin akong nahuhuli dito. Madalang talaga ngayon ng panain. Hindi gaya ng mga upload natin sa mga previous month na bawa dive is nakaka-upload ka agad tayo. At dito, pagkapwesto ko, paglingon ko sa kaliwa ko, ayun, nakita ko ng mamsa. Napakalapit na pala sa akin, ngunit pagkabaling ko na naman ng pana ko is, ayun, umikot na naman, lumayo. Nag-granting pa ako dito, inantay-antay ko pa, pero tuluyan na talagang pumunta sa malalim na area. Nag-abang-abang pa ako dito ng ibang isda, baka sakaling may kasama yung mamsa, pero wala na talagang nagpakita. At dito, makalipas pa ng 2 oras, eto, nakita ako ng batfish dito sa mababaw na area. Pauwi na rin, ngunit pagkapul ko ng trigger, ayun, tinamaan naman, pero napunit. Sayang. Kaya medyo madalang tayo nakaka-upload, gawang madalang talaga yung panain. The next day, pagdating ng tanghali guys, nag-decision kami pumunta muna sa Gakot at napakalma ng dagat. Kasama ko dito, si paring Yoyo, si paring Joshua, tatlo kaming magdadive. Bali mamayang hapon is uuwi rin kami, gawang hindi kami nag-overnight dito sa Gakot dahil ang daming lamok dito sa islang ito, hindi makatulog ng maayos. Kaya ang ginagawa namin pag nagdadayo dito is uwian talaga. Pwede namang mag-overnight siguro, dadala lang ng kulambo para hindi maubos yung dugo mo ng lamok dito. Ang dami talagang lamok dito. At dito ulit ako magpipwesto sa paboritong pwestohan ko pag dating namin dito sa isla, dito sa May Pangpang. At eto na yung naging unang sisid ko ngayong hapong dive na ito dito sa isla. A couple of seconds sa pag-aantay dito sa ilalim guys, napansin ko dito, wala dito yung mga bait sa mababaw na area, yung mga dalagang bukid. Yun kasi yung palaging hinahanap natin pag nandito tayo sa isla. Pag nandito kasi sa mababaw na area yun is maganda. Malamang sa malamang is may mga nag-hunt yun na malalaking isda dyan sa malalim na area. Pero dito is wala. Kaya hinanap ko yung mga dalagang bukid at nandito pala sa malalim na area. At pagka rating ko nga dito, ilang saglit pa, may dumangdog tutuna. Kaya sumisid ka agad ako dito. Kaya lang, tinay kong patamaan, malayo pa pala. Sayang, napakalaki sana ng dugtutuna yon. At dito, habang nag-aantay tayo ng dadaan na isda, eto, nakita ulit ako ng dugtutuna. Nasa malalim nga lang, nandun sa may corals banda. So, hindi nasa gitna ng dagat. Tinay ko pa tong habulin, pero, ayun, pumunta na sa malalim na area. Ang drop nito is nasa 20 di pa siguro or 30 meters. Hindi ko kaya etong lalim na to na dropan. Kaya ang ginagawa ko dito is free pull lang ako. Hindi sumasagad dun sa ilalim sa may mga coral. At eto na yung naging pangatlong drop ko dito sa malalim na area. Nakita ko kasi yung mga bait is nag-iba ng galaw. Kaya sumisid ka agad ako dito. Tinignan kung may palapit na malaking isda. At eto, hindi naman ako nagkamali. May malaking mamsa dito sa gitna ng dagat. Napakaamo naman.
kaya dinapshot ko na. Nakikita ko itong ganitong style na ginagawa ni Gabi Ramal. Kung napapanood nyo yung vlog niya sa spearfishing din, nagdadive siya ng malalim na area, tapos hindi siya sumasagad. Tapos pag may makitang isda sa gitna, is tinitiran niya. Kaya ito yung naging unang isda natin sa pagdayong ito dito sa isla. At eto, napakaganda naman ng tama. Napakaamo kasi yung habang nagdadrop tayo. Siguro ito is gutom. Kaya naka-almedyo siya or nasa gitna ng dagat. Mag-hunt siguro ito ng dalagang bukid. Thank you, Lord. Naka 20 kilos ah. Nakadali din tayo. Mamsa. Buti lang maamo. Yung totoo na mailap. Mga 7 kilo ay mga 6 siguro na kilo to. Ayos na rin. Yung mga kasama ko nandun. Thank you, Lord. Pagkatapos kong ma-secure itong mamsa guys, nag-dive pa naman ako sa nahulihan nito pero wala na talagang nagpakita. Kaya linagay ko muna sa bangka itong mamsa tapos naglipat kami ng pwesto. At pagkalipat namin ng pwesto, eto, nag-dive ulit ako. Nandito naman yung mga dalagang bukid. Dito lang to sa mababaw na area. Kung mapapansin nyo sa previous video natin, yung mga nahuli nating mga isda, yung mga nakadouble siya tayo ng big eye, yung mga buffalo, saka yung mga sweet lips, dito lang banda yon. Nag-urong lang ako ng konti dito, gawang 3 kami nagda-dive. At nandito naman yung mga dalagang bukid. Akala ko nga dito, paiba-iba kasi ng galaw, is may parating sa aming malaking isda. Kaya nag-antay-antay ako dito. Pero wala talaga. Pagkatapos din itong dive na to guys, is umuwi na rin kami. Halos naka 3 hours din kami dive dito sa isla. Dahil uuwi pa kami sa main island. Yung mga kasama ko is nakahuli naman. Hindi ko na napakita sa videong ito. Gawang nandun sila sa kabilang bangka. Dito sa bangka ko is ako lang magsasakay pa uwi na. Dahil mas malaki yung bangka ni paring Yoyoy. Kaya dalawa sila dun. At ito lang yung nahuli ko. Isang mamsa lang. Nag-6 naman na kilo to. Kaya goods na. May panggasolina na kami. Si paring Yoyoy is nakahuli din ng isang malimango or yung talakito, yung bluefin, saka isang sweet lips at maraming yung maliliit na isda. Si paring Joshua naman is nakahuli dito ng malaking ilak, saka mga surgeon fish, kaya ayos na rin na pagdayo. Pagkalipas ng 2 araw na pahinga guys, balik ulit tayo dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap at dito na ako magdadive sa malapit na spot lang dito sa amin. Yung nilalakad ko lang to. Bisitahin ulit natin yung mga slender unicorn kung nandito ulit sila sa spot. At napakakalma pa rin ang dagat. Hindi muna kami dumayo. Gawang madalang talaga yung panain. Ito yung naging unang dive ko dito sa hapong dive na ito. Eto, pagkapwesto ko dito, nandito naman yung mga dalagang bukid. Magandang sign to na nandito lang sila sa mababaw na area. At yung hindi talaga dito nawawala guys, dito sa spot na to, is yung mga midnight snapper. Ayan, nandyan sila sa unhan. Pero ang midnight snapper na ito is ang kukulit talaga. Hindi talaga lumalapit sa poging ito. Ang katalinong isda. Makukuhaan mo lang itong mga midnight snapper na to. Madilim na talaga. Pagpatakip silim na. Pangalawang dive ko ngayong hapong dive na ito. Dito lang din ako nagpwesto, nag-urong lang ako ng konti. Papuntang laot. Doon sa pinestuhan ko nung una. At ayan pa rin yung mga midnight snapper. Ayaw talagang lumapit sila. Nandyan lang talaga sa unhan. Ang lalaki pa sana nung iba pero hindi talaga natin mapilit na lumapit sa akin. A couple of seconds ang pag-aantay dito sa ilalim. Eto, may nakita akong isang target. Lumapit etong sa maral. Kaya kunin natin to. Ang problema, pagka-pull ko ng trigger, ayun, hindi tinamaan. Sayang. Unang isda sana natin.
Pang tatlong dive natin ngayong hapong dive na ito. Wala kasing agos ngayon, kaya siguro walang pelagic na nag-hunt dito. Wala rin dito yung mga slender unicorn. Eto, may 2 piraso na. Hindi gaya nung grupong nakikita natin dito, yung malalaki. Kaya antayin natin tong dalawa kung lalapit talaga sa akin. Ito, 3 piraso na yung slender unicorn. Pero yung isa is ang liit pa. Lumapit naman na itong isa at tinamaan natin. Ngunit sinabit pa yung line ko sa corals. At ang hindi ko inaasahan, ayun, natanggal. Hindi siguro bumuka yung flapper. Pagkahilan niya, sayang. May huli na sana tayo. At dito guys, kung matatandaan sa mga previous video ko, yung nakahuli ako dito ng sweet lips, yung dinrap ko lang, tinry kong mag-drop dito at nakita ko nga siya pero sumuot sa butas. Malayo pa lang ako sa kanya, isumuot na sa butas. Matalinong grouper to, mailap. Akala ko dito, may silit ko yung grouper. Malaki na kasi. Medyo matagal na nating inahunt yung grouper na ito. Ngunit pagkasilip ko dito sa butas, is wala naman. Napakaganda pala yung butas. Medyo malalim na masikip. Kaya hindi ko makita. Siguro pag may dala akong flashlight na ito, is makikita ko siya. Pero napakalalim kasi na ito. Kaya nag-decision muna akong resurface. Ngunit habang nagpapataas ako dito, may napansin akong mata sa malapad na corals. Yun pala, is grouper din. Kaya dali-dala akong bumaba ng dahan-dahan. At ayun, muntik nang sumot ulit sa butas. Buti na lang, kahit malayo, pinulo ko yung trigger at ayun, tinamaan naman. Na-stone shot pa natin, hindi na talaga nakagalaw. At ito yung unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Isang marble grouper. Bantoyo naman ito kung tawagin dito sa aming isla. Malaki na rin to. 4.6 kg on scale na marble grouper. Kaya ayos na ayos na. Oh, thank you Lord. Hindi pa tumagos yung ano natin. Medyo malayo pero tinira ko. Yung bang susuot na sa butas. Mas malaki sana yung isa. Yung sinilip ko sa butas. Mas malaki. Ito siguro 4 na kilo. Yung isa mas malaki talaga. Siguro mga nasa 6 to 7 kilogram. Pero goods pa rin. Buti lang nahalata ko pa itong mata niya. Yung dun sa malapad na corals. Oh, thank you Lord. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong lapu-lapu guys, bumalik ako dito sa ilalim. At eto, medyo madilim na yung ilalim pagbalik ko. Kunti lang talaga yung mga slender unicorn dito. Ang ila pa, ayaw lumapit. Hindi gaya ng grupong nakikita natin. Siguro nasa laot yung iba. Eto, ayaw talagang lumapit ng mga slender unicorn, kaya back to the surface muna ako. At eto ulit, yung nakita ko guys, habang nagre-surface ako,
Habang pataas ako, ayun, may dumaang tangigi sa likod ko. Malaki na rin to. Kaya lang, kakapusin ako sa hininga. Try ko pang mag-hand sign dito para ma-attract. Pero ayun, lumangoy palayo sa akin. Natakot na siguro sa galaw ko. Sayang, sa likod pa dumaan ko. Makakatangigi na sana ulit tayo. Pagkatapos din na itong dive na to guys, bumalik na ako sa mababaw na area. At dito ako nag-dive sa paboritong pinapwestuhan ko pag madilim na. Patakip silim na talaga. Ito yung nakitaan natin sa previous video ng Buffalo Emperor. Try ulit natin ditong mag-antay kung lalapit dito. Ang lalim nito is mga nasa 5 di pa lang. A couple of seconds ang pag-aantay, eto't may lumapit sa akin, grupo ng Longnose Emperor. Kaya pumili ako ng pinakamalaki dito sa grupo. At ayun, tinamaan naman. Akala ko dito, matutulad na naman dun sa Slender Unicorn na nakawala. Sumabit ulit kasi sa corals. Buti na lang natanggal. At ayun, hatak-hatak na natin pataas etong good size na Longnose Emperor. Rugso naman ito kung tawagin dito sa amin etong ganitong isda. Oh, good Lord. Nagkaisa pa rin tayo. 6:40 na. Pauwi na rin. Nag-dive ako dito sa mababaw na area. Okay, Longnose Emperor. Dugso. Mga 2 kilo. Sayang talaga yung tangigi. Saka yung Slender Unicorn. Nakatatlotahan tayong piraso. Okay lang yun. Ganun talaga dito sa karagatan. Pagkatapos kong masama itong Longnose Emperor sa lapu-lapong huli natin guys. At ito lang yung mga nahuli natin, 2 piraso. Okay na rin to. Malaki kasi yung barbelled grouper natin. Nasa 4.6 kg on scale. Yung dugso is nag 2 kilo din, kaya goods na. Shoutout nga pala kay Bots, Ellen May, Mea Ochel, Agustin Elises, Bernard Lab, Lab Abrerca, Winnie Balingan, Hunt with Ekong, Melo Amores, Ali Punos, The San Jose Family, Lore Abidal, Rizar Doncillo, Kayadong Family, Padronio Family, Felix Comong, Ryanimil Malilin, Aldrin Arellano, Danilo Adalin, Chad Spence Adalin, Kuya Pido, Enrico Roque, Romel Navarret, Ribando Shalongo, Brian Riano, Richard Mirabiti, Salari Family, Aldrin Encio, Erica Pasing Ayin Cruz, Janet Winnie Lagro, Elvira Miranda, Florante Miranda, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Tagados Cugyon, Jing Flores, Lods Dapitanon, Romeo Alcones Family, Glenn Bailose, Richard Abejo, Fernando, Manang Hilaw, Bea Lopez, Rosana Villahermosa, Kabuloy Vlog TV, Jobert Galario, sa Arinos Family, Tanongnong Mix TV, Rafael Recto, Randy Sariba, Yapox TV, Bong Disulok, Elbe Albento, Laika Lopez, La Army, Rian, Tricia, Roque, Bebe, and Edna Disulok Family, Tatay Ontoy, Fuji Edward, Renz Tyron, La Army Malonzo, Rafi Bantilan, Viz Profising, Jeffrey Rivas, Kabukid Vlog, Jennifer Hubahat, Dolente Family, Melvin Estrana, Johnny Heistin, John Gancha, Jomar N. Binavente, Asyong Sandara, Berly Banares, Saloyaw Family, Richard, Jocelyn Feifei, Arby Carissa, Magayan Hunter, Nan TV Mix, Alin Samar, Michael Mejia, Jeffrey Garcia, Puson Family, Pancho Pantino, Maestro Family, Daniel Maestro, Kenneth Valeria, Cesar Ableng, Clint Masing, Ronnie Borja, Annie Rosal, Felix Lumagdang, Francis Martos, Jeto Spirito, Elmar Jacinto, Henry Visitor, Boyet Paderoga, Glyn Monjes, Vin Cuna, Cian Hendrix, Alan Tingala, Joseph Janea, Pablo Alaw, Rinaldo Ton Oligario, Rapi TV, Ronnie Rogon, Ramil Alon, Iri, Marlon Hamisola, John Pamini, Moxin Dumalaw, Jelen Binagin, Puts Wigo, John Michael Micabalo,
Jigs Abrenica, Rix Pixon, Richardo Dolan, Richard Dintino, Jamie Anyal, Erwin Madrona Vlog, Junril Tirado, Maricel Vista, Jerome Bularin, Patrick Pahalya, Infinite Adroquest, Ronaldo Montero, Jover Channel, Gerald Sabado, MR Dihumo, James Dulay, Bellamore Family, James Larao, Joel Ranas, Sai Guruilla, Jeme Disulok, Jose Perez, Christopher Simon, Edgar Hesona, Rubridillo Family, Leo Hinorasa, Maria John, Rexboy TV Adventure Fishing, Silvio Elisan, Rolly is for Fishing TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ito yun guys, nandito na tayo sa bahay. Ayun, medyo madilim na. So nakadalawang piraso lang tayo ngayon. Sayang yung tangigi, sa likod kasi dumaan. Pag nakita ko kaagad yon, mahuhuli ko sana yon. Medyo malaki na rin. Saka yung slender unicorn, napunit pa. Timbangin natin. Itong grouper. Itong grouper natin is naka 5.6. Ay, 4.6. Okay na rin. Benta ko muna to. 4.6 times 200. Madalang yung pahuli. Medyo 2 kilo siguro to. Itong long nose emperor. So pang ulam na lang, pambenta. May 900 plus tayo dito. Okay na rin sa 3 hours na dive. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. Bawi na lang tayo sa susunod na dive.